So ayun nga, ngayon ay July 24, 2024. Ngayon ay bagyong Karina. So ipakita ko lang sa inyo yung kalagayan sa labas. Ayan siya, sobrang lakas ng ulan. And then, pinasok na ako ng tubig. Ayan o. Pumasok na yung tubig sa sobrang lakas. Tapos, yung yan, yung lalim ng aircon, pinasok na din ng tubig. Tapos, papunta doon sa baba. So, binahan na ako. Ngayon ay naglilik na naman siya. So, wala. Ganun talaga dito sa Urban Deca. Nag-leak pa rin talaga kahit anong gawin namin. Every year kasi, nagpalit kasi kami ngayon ng admin, yung property management, na dati kasi, ahead of time, bago pa dumating yung bagyo, sealant, yung parang silicone sealant, yung puti na nilalagay para hindi papasukan ng tubig before pa dumating yung mga bagyo, ganyan. So ngayon kasi bago yung admin, parang wala silang initiative na ganon. Tapos ayun nga, ang mahirap dito, pag tumutulo na siya, baka maksiputukan yung mga saksakan, ganyan. Tapos ang worst thing pa is hindi siya pwedeng malagyan ng sealant kapag pinasok na ng tubig, dahil nga dapat tuyo siya lagyan, kasi pag nabasa hindi rin didikit yung sealant eh. So yun ang mahirap, kaya it's either puputukan ka ng saksakan or mababasa yung mga appliances mo, or di kaya babahain ka bago pa kinabukasan nila talaga, pag natuyo na, wala ng bagyo, tsaka nila i-reseal for the next bagyo. Unlike dati kasi, yung dating management is beforehand, pang parating lang yung bagyo, magpapa-announce na yan sila na libreng sealant, ganyan, magkatok-katok na sila. Ngayon wala na ganun. 2024, July 27. So, ayun nga, dahil nga dapat tulog ako ngayon, dapat ako ngayon dahil nga panggabi ako, kaso hindi ako makatulog dahil nga baka biglang pumasok yung tubig dito, may ganun ba, parang anxiety na paso babahain ka or ganun. Tapos bigla na lang kasing bubuhos, tapos yung kasunod na yung aircon doon sa lakas ng buhos talaga, tapos pupunta sa aircon ko, tapos papasok sa akin, ganun. Hindi naka-on yung aircon ngayon dahil parang nag-error siya. Ganun yata yung preventive action ng technology ng aircon na yun, kapag nabasa dun sa labas, hindi siya gumagana sa loob. Para siyang nag-error, ganun, error lang. Digital naman kasi, pero binunot ko namin, baka masira pa lalo eh. So, ayun lang naman, i-share ko lang. Naku, ang hirap talaga pag bumabagyo. Alam nyo, ito lang, i-share ko lang sa inyo nung 2005 or 2000, basta nung nasa EXL pa ako pumapasok, call center din, EXL services dyan sa MOA. Tapos, naalala ko lang kasi nakita ko itong picture na to na yung sobrang super baha talaga, ganyan. Share ko lang yung experience ko nung nasa EXL pa ako. That time, siguro ang sahod ko that time ay parang 18,000 a month. Tapos nagre-renta pa ako dito sa may Pasay, sa may Nichols, ganyan. Sa may malapit sa NAIA 3. Tapos, ang biyahe ko from NAIA 3 na Nichols, sasakay ako ng jeep papuntang Rotonda. Yung sa, Pasay Rotonda, yung dulo ng MRT station. Tapos, lalakarin ko siya. Pagdating doon sa MRT station, meron doong jeep papuntang MOA. So, ito nangyari. Ganyan, ma'am. Ganyan. Kasi ganun pag call center eh. Dapat pag call center agent ka kasi, prepare ka na dapat immortal ka pag may bagyo, lindol. Para kang hindi namamatay, parang hindi ka nagkakasakit. Ganun yung turing sa mga empleyado talaga sa call center, na kailangan papasok ka talaga kapalit ng buhay mo. Ganun, literal. Medyo OA ako, pero ganun na ganun. May marami nakakaintindi sa akin dito talaga na kahit naglilindol, kahit bumabagyo, nagko-call ka pa rin, bawal i-drop. Mga ganung scenario talaga. So similar dito, nung papasok na, kasi ang hirap, pwede namang excuse, calamity, ganun. Pero, dahil nga, may mga forecasted na yung bills mo, ganyan, tapos pag umabsent ka, dati walang excuse. Pag dilubyo talaga, hindi siya pwedeng i-file ng sick leave, tsaka vacation leave, ganyan. Unlike kasi ngayon ng kampanya, pinasukan ko, very lenient kasi sila, medyo okay sila. Ito, dahil sa EXL talaga, pagpasok ko doon,
lakarin ko mula Nicos sa ulan-ulan, ganyan-ganyan, basa-basa sapatos, ganyan. Tapos, ayoko umabsent talaga, ma'am. Dahil kapag umabsent ako, nawawasan ako ng isang araw. Tapos, short na ako ng next cut-off. Tapos, mangungutang na ako. Ganyan, na normal empleyado talaga. So, nangyari ko, talagang drag yourself talaga sa in the middle of dilubyo. Tapos, paglating mo sa Pasay talaga, ma'am, as in, ang lala talaga ng yung, alam mo yung Jollibee, yung Sogo, Chowking, may mall pa nga yata yan dyan ngayon eh. Yung dyan talaga, yung may dyan mismo. Ma'am, hanggang bewang dito o hanggang dito, yung ganyan-ganyan. Inabot na yung bus na ganyan, yung ganyan sa picture. Ganyan-ganyan talaga, hindi ko lang alam kung nasaan yung saang lugar yan ha. Pero ganyan-ganyan itsura talaga sa kano. Kasi parang bahain dyan dahil mga basura, ganyan. Tapos nagbara-bara na yung mga ganyan-ganyan. Tapos susuungin namin yun, ma'am. Hindi mo alam na kung meron bang mga ihi ng daga na mga, alam mo yung leptospirosis, ganyan. Papasukin mo yung nakasapatos ka, ma'am. Tapos, hindi mo nahuhubarin yung sapatos mo kasi doesn't make sense, hubarin mo yung sapatos mo. Tapos, basa na rin naman. So, kalsa naman makaapak ka ng mga ano. Ang malapad dyan, merong mga manhole, ganyan sa, yun, di ba? Hilera ng Pasay Rotonda, maraming mga bar dyan, may mga pukpok mga ano dyan. Maraming mga bar dyan. Tapos, mga bar na inuman. Tapos, may mga sa gilid niyan, sa kanal, men. Tapos, yung mga manhole ba, walang mahulog ka talaga, ganun talaga. Pero hindi naman kasi, kabisado ko na, 2 years ba naman ako nagko-commute dyan, kabisado ko na saan yung mga manhole, tsaka makikita mo naman kasi gumaganon-ganon eh, parang may merong gumaganon-ganon na tubig. Ang malala dyan, ma'am, kapag may dumaang bus, yung ganyang bus talaga, ma'am, yung alon, gaganon talaga yung alon. Sabi ko, grabe talaga, ang hirap pumasok. Unlike kasi dati, di ba, nakikita natin pag estudyante ka, okay, suspended, ganun. In reality, my God, talagang wala nang ganun, wala nang suspend. Kailangan it's either papasok ka para sa sahod kasi pag hindi ka papasok, magugutom ka, or hindi ka papasok at all para ayaw mong i-risk kasi ito yung mga option, may mga fallback na kahit magkulang yung sahod, carry lang kasi meron pa silang savings, ganun. Eh kung routine lang yung ginagawa mo, bayad utang, tapos pag nag-short ka, ma'am, hindi ka pwedeng magkasakit, hindi ka pwedeng mahulog sa manhole, hindi ka pwedeng umabsent. Ganun ang drama talaga dyan. Tapos papasok ako alas 7, uwi ako ng umaga, alas 7 na ng umaga. Tapos yung XL naman dati na company, nag-offer sila ng hotel. Tapos hindi ako nung first day na bumabaha talaga, hindi ako sumali dahil naalala ko rin doon sa may Nichols, bahain at baka yung nangyari na sa nirentahan ko, ganun. Pagdating ko talaga doon, ma'am, yung kutsyon talaga, as in, nabaho talaga yung kutsyon, tapos merong divider na lagayan ng TV, pinasok ng tubig yung paanan na hanggang ganyan yung mga isang dangkal, nabulok siya, nung natuyo na bulok siya, nagkabukbuk, ganyan. Tapos yung kutsyon ko talaga, ma'am, ang baho na talaga. Hindi na talaga siya kasi yung kutsyon ko kasi nakalapag lang kasi ako sa sahig dati, yung sahig, tas kutsyon. Ganyan lang, upahan ba, ganyan. Walang kama. Magkano lang yung upa ko nun, parang 4,000 a month, ganun. Tapos sa second floor yung pinsan ko, tumutulo din yung nila. Ganun, ang hirap, ma'am, Diyos ko. Tapos, wala iba talaga kapag pinalaki ka talaga, laking hirap pa talaga. Iba yung drive mo talaga to survive in the middle of the dilubyo na tulad ganito. Kaya medyo, lang ako nang nakalipat na ako sa ganito na medyo okay na. Na-appreciate ko kasi every time na may ganito, bagyo, dilubyo, parang I still felt safe, parang secured. But in case like this, ang mapapasok ng tubig, medyo yung trauma mo ba, bumabalik dati na parang, shit, ang hirap, paano ko ito papatuyuin yung mga gamit, everything, ganyan. Bumabalik siya, yung sense of security and assurance, nawawala, tapos bumabalik yung trauma mo dati. Ang hirap, ma'am. Tapos mag-isa ka dito sa Maynila, wala kang pag nagka-leptospirosis ka, nagkalagnat-lagnat ka, tapos, syempre, 300,000 yung kunyari, yung coverage ng health, health benefits mo. Diyos ko, kahit pupunta ka ng yung hospital dahil nagka-leptospirosis ka, ganyan sa baha, pa rin siya, hassle dahil hindi ka makapasok sa trabaho, tapos sino mag-aalaga sa'yo kahit may benefits ka, ganyan. Sobrang hirap siya. Yun in a way, pag mga gatong dilubyo, naalala ko talaga siya. Every, from July or June to October, ganyan. Diyan pumapasok yung mga talaga, mga bagyo-bagyo na ganyan. Tapos tulad ngayon, dapat tulog ako ngayon. Gising ako 1:21. 1:21.
1:21 PM ngayon. Nagising ako dahil lakas ng ulan. Okay lang din kasi at least hindi araw siya kasi dati kasi gabi yung nagsi-brown outan, ganyan. Hindi naman siya ganong kalakas kung comparison dati nga nag-brown out talaga kami buong building. So, ayun lang naman. Still, thankful kasi may option. Nasa work from home pa rin ako. Medyo hybrid kami. Kaso nga nag-training kasi ako ngayon. So, nasa same company pa rin. Nalipat lang ako ng ibang department, billing department. So, training ako ngayon. Remote yung training namin. Medyo mahirap kasi aantokin ka talaga kasi nasa bahay ka lang. Pero, at least safe ka. Very grateful ako dahil naalala ko yung mga ganitong scenario talaga na during Bagyo. Naalala ko talaga yung mga nakaraan talaga na yung umaalon talaga bago yung parang kang papasok doon. Tapos yung mga basura, gaganon talaga sa'yo kasi putik talaga. Tapos pagdating mo doon, ngati-ngati ka na, magkakalipunga ka na. Kaya nagkakalipunga ako ng dito sa may gitna ng sa mga gitna dito, eczema, ganyan. Dahil nga mahirap din kasi talaga pag panggabi ka, madali kang ma-infect dahil nga yung immune system mo ba. So yun, medyo umokay na naman. Kaya be thankful talaga kapag halimbawa nagtrabaho ka sa yung company nyo ay nasa work from home kayo or virtual kayo. There are things na hindi natin take for granted natin, na hindi natin na-appreciate na minsan yung work ethics natin is not okay kasi hindi natin napapahalagahan. Ito kasi iba rin kasi iba yung appreciation or hindi naman sa pagbubuhat ng sarili bangko, pero iba yung appreciation ko at saka yung being grateful. At iba yung drive ko talaga na yung going there. Kaysa meron kang fallback na pwedeng umabsent, pwedeng kang bali-baliwain yung mga work ethics nyo, ganyan. Kasi in times like this na bumabaha at umuulan, saka nyo ma-realize na okay, I actually need this source of income. Yung mga ganun ba kasi dati ganun ako, sumusunod ako sa baha, ngayon hindi na. Yung mga ganun ba, simple na talamsik, parang instead na mag-warla ako ganyan, mag-warla ako dun sa admin. Though I still deserve better, but again, looking back where I came from, parang malayo na rin naman kahit papano, na medyo hindi na ako tatakot-takot pa na baka lumutang yung kutsyon ko sa baha, tapos paano ko patuyuin, wala na ako pambili ng kutsyon next, maghuhulog pa ako sa Bombay para makakuha ng kutsyon, kasi ang baho na, nagkakaroon na ng mga bastang, hirap talaga. Naalala ko yung dati talaga, kasi mga 18,000 tapos plus 2,000, 80,000 basic ko noon per month, tapos 2,000, mura lang naman bilihin dati, pero napagtansya-tansya, napagkasya-kasya ko naman, kaso nga lang ganun very employee concept na parang sahod, bayad, wala natitira sa sarili mo and you can't afford losing your job in the middle of the dilubyo or hindi ka pwedeng umabsent kasi nga wala kang option, wala kang fallback, and yun yung motivation ko kasi nga wala, pinalaki tayong laban na laban ng sex bomb, ganon. So yun lang naman, thank you so much, share ko lang. That's my story. Kapkapi muna ako.